Hi everyone! So magkasama kami ni Armand ngayon. Pupunta kami sa New World Makati Hotel para mag-staycation. Ngayon samahan nyo kami sa New World Makati Hotel. Papakita natin kung ano yung itsura ng lobby nila, ano yung mga facilities, ano yung itsura ng room ng binook namin para alam nyo what to expect in case na iniisip nyo rin na mag-book kayo ng stay dun sa New World Makati Hotel. Also tingnan natin kung ano yung mga places surrounding it. Basta we know na it's right across Greenbelt. So perfect siya diba kapag mag-entertain ka ng bisita or kunwari staycation lang with the family. Labas lang kayo, punta kayo sa Greenbelt and doon kayo mag-lunch or dinner. So ayun, samahan nyo kami to New World Makati Hotel today. Tara, let's go! Hello! Yung parking naman nila guys ay hindi siya ganun kaganda. Basically masikip. Masikip yung mga parking slots, ganyan lang kaliit. Tapos andito kami sa basement 1 right now. Medyo halata mo na luma yung parking space nila dito. Makitid. Ayan. Lalo na since two-way po ito, yung mismong parking slots ay masikip nga. Ayan. So, kung malalaki yung kotse nyo, tapos nagkatabi kayo, medyo mahirap siya buksan. Kailangan careful kayo mag-open. Yun lang yung medyo feeling ko kailangan ng konting improvement pa dito sa New World Makati, ang parking nila. So, ito po ang lobby ng New World Hotel. Itong stairs na to on this side, this is paakyat dyan parang mga conference areas, mga conference room yan. So, on this side, sa left side ng reception, ito yung lounge natin. Elevators right there. So, dyan yung elevators, di ba? Sa kaliwa niya, nandito yung the lounge na na parang cafe/restaurant. Ayan. Di ba? So, ito siya, si the lounge. Dito tayo kakain and tatambay muna until our check-in kasi maaga pa right now. Ito namang Cafe 1228. Dito daw yung breakfast. Ayan. Tingnan natin yung mga pastries nila. Ayan. Mukha namang masarap. Hindi po kami nag-check-in kasi meron kaming meeting actually. But ang perfect ng lobby nila for meetings kasi maraming seats dito and may restaurant din actually here. Ayan. Kaya kadami yung seats. And dito naman sa area ko, tingnan nyo. Ayan. Ayan yung mga seats, diba? So, ang pangalan ng restaurant nila dito ay The Lounge. Ito si The Lounge. Ayan. So, literal na lounge siya. Pero may mga seats and tables where you can eat and tambay and take your calls and take your meetings. Also, libre yung wifi nila dito. And mabilis lang yung wifi. And walang password. So, even if hindi ka naka-check-in, if gusto mo namang kumain, okay dito sa The Lounge here sa New World Makati Hotel. Maaga kami nakarating here, mga 1:30, ang check-in ay 2 p.m. So, tumambay muna kami dito, take muna kami ng calls and ng meetings. But syempre, umorder kami ng food. Yung food nila ay medyo, well, as expected naman sa hotel food, medyo may kamahalan. This one, yung clubhouse sandwich nila. May kasama tong fries na naubos na namin. So, itong clubhouse sandwich na to ay more or less mga 600 or 630 pesos. Malaki naman siya. Ayan, enough na for 2 people. And then yung coffee nila, mga around 270. Ayan, yung mga cafe latte, cappuccino. Itong lahat ng in-order namin, actually, mga more or less 1,000 pesos sila. So, yun lang yung kinain namin. Pero expected naman yun from hotel food, di ba? Na ganun talaga yung presyuhan. So, ayun. I think enough na yung tambay namin dito. Punta na tayo sa reception para mag-check-in tayo and makita na natin ang ating room. We already got our hotel keys. So, kami ay nasa 6th floor apparently. Mabilis lang yung check-in. We have our key cards na. Pasok na tayo sa room natin. Ang elevators ay andito sa left side lang ng reception. Yan. Oh. Maluwag ang kanilang lobby area kahit dito sa hintayan ng elevators. Akyat tayo to the 6th floor kasi doon tayo naka-check-in. Okay, this is their lobby area. Dito pala ang kanilang pool. Ayan, malapit sa pool. 6th floor to, pero ang lapit ng pool, no? So, nasa taas yung pool nila. Okay. Lakad na po tayo to our room. Anong room? 603. 603 is this way. Ayan. Wala siyang distinct na scent, no? Like sa Shang. Yeah. Ayan. Open natin. Room 603. Hindi siya tumunog. Sure ka 603? Ay, 603. Okay. Alright. Oh, this is our room. Ayan. So, very quick room tour ha.
on your pasok mo ng door, on your right side, merong full body na mirror. Ayan, kitang-kita naman na full body siya. And then, to your right is the toilet and bath na ngayon pa lang nasisilip ko na malaki siya. To your left ay cabinets na meron ding mirrors. Ayan, ang loob ng cabinet na to ay robes for two. Ayan yung mga disposable slippers. Ano ba to? Isang cabinet na to? Ano yung ano niya? Ayan, may safe, and then ref yata to, and then other essentials like mga teacups, coffee and tea, and then yung kettle, and then ayan, yung kanilang patubig. So, ang binook namin na room ay superior room. And then, this is one bed. Oh my God, ang laki niya. Pakita ko sa inyo. Ang laki niya, guys. Ayan. Ang lawak ng superior room natin. Dito sa area na to, pwede nyo ilagay yung mga bags. And then, ayan, merong lamps. Very, very liwanag yung natural light. Ito yung bed natin. O, tingnan nyo naman. Hindi ko alam anong size ba to. King size ba to? Queen. Queen size bed. Ayan. And then, lapad ang ating area for work. Ayan o, hindi siya bitin. As in, para siyang, pwede ka magtrabaho dyan. O kaya gawin mo tong vanity area, mag-makeup, mag-skincare. We have a TV right here. And mga drawers. Carpeted po ng maayos ang floor. And then, meron kang parang receiving area. Parang mo dito, tambay area. Ayan, so, merong sofa dito, table, small table, may chair doon. And then, the view. Ang ating view ay ang streets of Makati. As a Makatizen. As a Makatizen, ganyan. Ang ganda ng room. I mean, wala yung view, but I don't mind. Ayan, ito po ang kanilang kabuuan ng room natin dito, superior room here sa New World Makati Hotel. Now, very, very important, tingnan na natin ang ating toilet and bath. Oh, di ba? Shala. Hello. So, you have your sink here. Very spacious din ang ating sink. Meron tayo ditong hand wash. Ano ba to? Body moisturizer. And then, dalawang towels, yung mga baso, tissue. Ito, ano bang naman ito? Ayan, may mga toiletries, toothbrush, shower cap, vanity kit, shampoo, sanitary bag. Yan po ang kanyang laman. Ito, I don't know what this is for. Pang ano ba to? Lagayan ng something. Ano siya? Tablet or... Para saan to? For makeup. Hindi siya mukhang mirror eh. Ay, kapag gusto mo up close. Oh my God, look. Tingnan mo yung face ko. Kita ko siya up close. Kitang-kita yung pores ko dito. Ang galing naman. Kailangan natin ganito sa bahay. And then, toilet. Kung ang gusto nyo malaman, definitely may bidet. Nasa Pilipinas naman tayo. So, yung mga hotels natin, madalas may bidet talaga yan. Toilet paper. And we have a small bathtub here. Napakababa ng bathtub nila. Andito below my knee. At least hindi ka masyadong aangat. Pero, ayun. Ganyan lang yung bathtub nila, guys. And then, towels right here. Ayun. So, again, ito pala. Ang ating shower area. Nakahiwalay po siya. Ayan. Siguro naman may warm and cold shower yan. And then, meron po tayong shampoo, conditioner, and body wash. Ayun, kompleto po ang ating staycation dito sa New World Manila Hotel. Again, this is toilet and bath. So far, very excited. Siyempre dito ako pupwesto kasi dito yung magandang lighting. Very, very excited to have our stay here. Kahit isang night lang, feeling ko makarelax kami na maayos. But now that we're here, parang I wish na at least 2 nights sana yung binook namin dito.
Also, kapag kapag nag-check-in kayo, meron siyang deposit na 3,000 pesos per night. So, regardless kung anong room yung kinuha nyo, may deposit na 3,000 pesos per night. So, naka-hold lang naman siya. So, pag check-out nyo, if wala naman kailangan bayaran, mababalik lang din naman yung deposit sa inyo. Ako, I just used my credit card. So, pwede rin naman credit card yung pang-deposit. Meron silang restaurant here. I just forgot the name. Jasmine? Parang Jasmine yung restaurant nila. Ang alam ko, meron silang Unli Dim Sum na parang promo or offer. Unfortunately, hindi siya available ng Fridays and Saturdays, so hindi namin siya ma-avail today. Pero ayun, it's one of the things actually na you can look forward to sa stay niyo here sa New World Makati Hotel. Merong Unli Dim Sum sa restaurant nila, ganyan. Also, yung stay namin dito ay merong kasama na breakfast for two. So, tomorrow we'll also take you through what we're having for breakfast. Ayun, so pahinga muna kami saglit and then later, check natin kung ano yung nasa labas. Kasi titingnan din natin kung ano yung mga restaurants na available kapag gusto nating mag-dinner or kumain dito sa area ng New World Makati Hotel. Kami ay tatawid ngayon papuntang Greenbelt para mag-dinner sa Mamu. As in, literally, Greenbelt is just right across. As in, tatawid lang kayo dito, tawid papunta doon. Greenbelt, free na yan. Oo. So, sobrang lapit niya sa mall. Yung original plan kasi namin, supposedly, magja-Jasmine kami kasi may Unli Dim Sum nga sa Jasmine. Kaso, hindi siya available ng Fridays and Saturdays. So, Greenbelt na lang tayo para makita nyo rin how convenient it is to get to Greenbelt from here sa New World Makati. Ay. Meron bang ano? Wala naman, diba? Ayan, tawid po tayo papunta sa Greenbelt. And just like that, andito na tayo sa Greenbelt 3. Hanapin natin ang Mamu. Ang alam ko nasa Greenbelt 5 daw yun. So, a bit of walk pa from there. Oh, daming lights. Yung 5, no? Ha? Yung sa tawid. Tawid yung 5. Yung 5 ay doon. Dito. Ayan. Ito, tambay area. Dito yung maraming naghahanap ng success story. Char. May pop-up si Balman. Siguro tomorrow, kung gusto natin mag-indulge pa, pwede tayo mag-Jasmine for lunch. Ayun, pero may breakfast tayo tomorrow eh. So, ayan. Dito yung mga restaurants ng Greenbelt. Centro 1771. Ako masarap daw dito sa La Latina. La Latina? May pop-up si Martel. Shake Shack nandun. Mamu 5. Okay. Ito ang kanilang menu for steak. Sana may seats available. Pupunta na po tayo sa Jasmine Restaurant to have our dinner. It's right over here. Medyo intimidating siya, guys. Shala. Ayan, Jasmine Restaurant. Merong parang mga umuusok-usok dito na I think, tsaa. Parang tea. Oh, interesting, diba? Wala kaming reservation, so hopefully we get seats kahit na hindi kami naka-reserve. Hi, sir! Hi, may available na table for 2. Thank you. Okay. Ayan, andito na po tayo sa Jasmine Restaurant. Sayang hindi natin naabutan yung Unli Dim Sum nila, but we are still going to order dim sum para matikman natin, diba? Ito po ang menu nila dito sa Jasmine. Nag-average yung price ng mga dishes na mga around 500 to 600 pesos. At may nakita kami dito na medyo sulit. Ito siya, si Jasmine Platter Combination. For 528 pesos, good for 1 to 2 people siya. You can choose 3 different kinds of meat na, or 3 different kinds of ulam. So, kinuha ko to para sulit. Kahit na feeling ko medyo indulgent siya and marami. Yung mga dim sum naman, ito yung price. Mga 268, 260 to 300 pesos, mga ganun. And then we got the shumai and the hakaw kasi sila yung chef's recommendations.
yung pinili namin. Ayun. So, yun yung presyuhan here. So, this is what it is inside. Medyo malawak pala dito sa Jasmine. Pero I can imagine na parang feeling ko sobrang daming tao dito kapag ongoing yung Only Dim Sum nila na promo. So, ayun. We just took our orders. Hintayin na natin dumating yung orders and then I will show you what the food look like and what they taste like. Bakit dalawa yung chopsticks? Ba't dalawa yung chopsticks? Sa pagkakaalam ko, one of the chopsticks you used for food, for eating. The other chopstick, that's what you used to get for yung mga shared na dishes. Hindi ko alam mo lang which is which, pero yung isa yung yung gagamitin mo to eat your own food. Ito pang kuha sa mga for sharing. Hindi ko sure kung which one, pero that's it basically. The usual naman to sa mga Chinese restaurants. Meron silang patsaang. Tama ba? Mamaya hindi pala to iniinom, ha? Mamaya ano pala? Panghugas pala ng kamay. Friends, ito yung iced tea nila na worth 300 pesos. Yan, 300 yan. So, huwag natin ubusin agad, okay? Sip-sip lang muna. Ay! Ang sarap. Sarap itong iced tea na to. Parang brewed iced tea talaga siya. It's yummy. Dito pa lang parang medyo maganda na. Parang it's a good sign na masarap yung iced tea. Ito na po ang in-order namin na ito yung Jasmine platter. So this is the crispy pork belly. I think ito yung chicken nila na soy roasted and then the barbecued pork. Ayan. So good for 2 people nga siya, to be fair. Ayan. And then ito po ang ating hakaw na kailangan kainin natin agad kasi habang mainit pa. Uy, meron tayong ginger. Tsaka hindi ko alam kung anong sauce yan. And then, lots of chili. Ayun. Naka-excite kasi mukhang masarap yung food. Ito naman ang Kung Pao chicken. Ayan, take a good look. May mga cashew nuts. Ayan. Celery? Hindi yata yan celery. Ayan, may yung mga chili, diba? Tsaka chef's recommendation din to. So, mukhang masarap din siya. Ito yung siomai na chef's recommendation. Looks really authentic. Hindi ko alam kung ano yung nasa taas. Parang shrimp yata. Ito naman ang ating yang chow. Iba yung spelling nila ng yang chow. Parang yung chow. So, ito po ang aming buong meal. Ang spread. Diba? Oh, wala pang dessert yan. Silagay na yan. Nakagad ko na naman yung labi ko. Ito naman po ang siumai. Chef's recommendation din daw. Sarap nga. Sarap nga yung siumai. Ito po ang ating yang chow fried rice. Gusto ko tong yang chow nila kasi parang umami lang siya. Parang hindi siya nakakaumay. May yung mga tipong yang chow na hindi mo na kailangan ng ulam. Pero ito, okay lang. Sakto pala. Hindi overwhelming yung lasa niya. Na pwede mo pa rin siyang i-enjoy with the other ulam. Ito po ang crispy pork belly na kasama dun sa Jasmine set na 3 meats. So, meron crispy pork belly, may chicken, tsaka merong parang asado pork siya. So, ito yung first natin titikman. Ang sarap. Ang sarap niya. Parang siyang propek look. Parang chichirya, ganun ka crispy. Tsaka yung mismong pork, parang melts in your mouth, ganun. Itong chicken, tinikman ko siya kanina, masarap din. Kasi yung mismong laman ng chicken yan, parang na-absorb niya yung lasa ng soy. Parang marinated siya. Na kahit wala ng balat, masarap pa rin yung chicken itself. Itong asado, ito yung weakest dun sa tatlo. Natikman ko siya. Parang kebs lang. Medyo gamey pa yung meat. And ito yung Kung Pao chicken na in-order ni Arman. Pero hindi ko siya bet. Parang may malansa siya guys for me. Nalalansahan ka rin sa chicken? Hindi. Ako lang pala yung nalalansahan. Ayoko nung Kung Pao. Ayun, so medyo marami na kain namin. Ubusin muna namin ito lahat. For dessert, ito po ay, ano pangalan nito Arman? Pudding. Milk pudding. Milk pudding na merong avocado ice cream on top. So, ayan. Obviously, the green one is the avocado ice cream.
And then, andyan po yung milk pudding sa ilalim. Ito yung naalala ko dito is para siyang peanut brittle. Lasang peanut brittle din. Para siyang avocado puree. parang yung avocado na lalagyan ng milk. Parang ganun siya. Sarap nito. Sarap. Good choice for the dessert. Dessert number 2. Ating second dessert. This is mochi. Mukha lang siyang buchi. Pero mochi talaga to. Parang peanut mochi, peanut white chocolate mochi, something like that. Ayan, ito naman yung chef's recommendation in their menu, kaya we ordered this one also. Now, titikman natin. Ay, no. Ang lambot niya kasi. Titikman po natin itong mochi. Ayan. Oh, it's warm. Yung white chocolate sa loob, gano'n. May white chocolate sa loob. Para siyang lava, no? Pag kinagat mo, mag-burst yung white chocolate flavor. Sobrang lambot niya, guys. Masarap and matamis. Makes sense na ito ay chef's recommendation. This is really good. Overall, super happy ako sa dinner. Super happy kami sa dinner namin dito sa Jasmine. Buti na lang dito kami kumain kasi tulit na rin siya. Actually, if you think about it, parang worth it yung binayad namin. Although syempre yung mga dumplings 200 to almost 300 pesos sila, pero masarap talaga eh. Parang you're really getting your money's worth. Also, buti na lang tinanong ko kanina kung meron silang mga credit card promotions kasi meron nga. Yung una niyang sinabi is meron silang partnership or meron silang promotions with China Bank. For a minimum 5,000 pesos yata, you get 50 off. Diba? So from 5,000, 2,500 na lang yung babayaran mo. Bongga. Pero wala akong China Bank. Pero meron akong BDO. Meron daw silang BDO na promotion. If naka 3,000 kayo, you get 25% off. Kaya kanina, yung running bill namin is 2,300. Kaya kami umorder ng additional drink tsaka dalawang dessert para umabot kami ng 3,000, 25% off. Parang ganun lang din yung binayaran namin. But we actually were able to eat more food, diba? Ayun, overall, very, very happy. Busog, masarap yung pagkain. I would bring friends and family and guests dito. Ganun siya kasarap. We're done eating na our dinner. For now, balik muna tayo sa hotel. Susulitin natin yung hotel natin, kaya hindi kami umalis muna dito sa New World. Sulitin natin yung overnight stay natin dito. Armand, are you happy with your dinner? Sulit ng dinner, no? Yeah. 2,400 lang yung ginastos namin, pero it felt like it's a feast. Ito yung lobby kanina. Sa lounge may pabanda. Gusto nyo yung may, pabanda? May pabanda. Ay, guys, ito actually, pakita ko Di ba nandito si Jasmine Restaurant? Yung area na yan, dun sa kabilang dulo, those are actually conference rooms. So kapag may pa-event, pwedeng magpa-event dyan sa mga area na yan. Actually right now parang may event parang Christmas party yata. Balik muna tayo sa room natin, papahinga tayo doon. Kasi sobrang sarap ng dinner, masarap matulog. Good morning! So, kakagising lang namin. It's already 7:30. Ayan, ang aga namin gumising, di ba? Halata naman sa hair ko na bagong gising, realness. So, review of the experience ng pagtulog. Ang sarap ng tulog namin. Ang sarap ng kama, ang spacious ng kama, ang lamig ng aircon. Overall, it was a really good sleep for us. Napaka-komportable, as in gusto sana namin mag-sleep later, pero ayun, dahil ang sarap ng kama, nakatulog kami na mas maaga. And now, it's already morning, kasama po sa binok natin ang breakfast for 2. So, punta tayo ngayon sa baba para mag-take ng breakfast. Ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung breakfast nila para you know what to expect, di ba? Let's go! This is what the place looks like in the morning. And yung breakfast natin ay dito sa Cafe 1228. Coffee, please. Ay, sorry, what is this? Coffee. Ikaw? Coffee? Coffee din. Yes, thank you. Morning. Ayan, so now we're about to have our breakfast. Tatanungin muna nila kayo if you want coffee or tea. We said coffee and I'm not sure. Parang ito yata, isang buong teapot of coffee yung binigay sa amin. Ayan siya. So it looks like it's a buffet. So puntahan natin now. Hash browns, favorite. Ito, area where they cook eggs for you. Ayan, dito sila ng mga eggs. There's sausages and ham. May bacon din doon. Tingnan natin yung bacon. Tingnan natin if the bacon is may crispy. May juicy din na bacon. Tingnan ko ito yung buffet talaga nila. So,
So, when you have breakfast in their hotel, may access kayo sa buffet. Kaya, super sulit. Ayan, different international cuisine. Ito naman ay mga Filipino food. Merong danggit. Merong danggit, tsaka tuyo. Yun ay parang hamon. Fried rice. Yan, champorado. Longganisa. There's some sushi or rolls. Yan, Japanese food. May salad bar din. Yan, salads. Different types of juices. Milk. Cereals, and granola are also here. Fresh fruits. And with, pwede mo ihalo sa yogurt. Mga fresh fruit. Banding breads. Ayan. Ube, cheese, ensaymada. Mga rolls. Ito. Oh my God. Ang sarap ng mga pastry. Ayan. May mga muffin. Mga Danish. Bacon muffin. Waffles. Cookies also right here. Ito yung itsura ng breakfast area. Malaki naman, pero 7 a.m. pa lang, dami ng tao. Ito po ang first round of our breakfast. O, diba? May disclaimer na first round pa lang. I got the hash brown, a bit of kangkong para may gulay kunwari. Mukhang masarap tong ano nila. Grilled tomatoes, bacon, eggs, fried rice. Yung the usual muna na gusto natin kainin sa hotel. Ito, lagi ko yung itong kinukuha kapag available, yung beans nila. Si Armand, he got some parang salad, quiche, sausages, ayan, squash, may omelette din doon. Ito yung juice, itong juice nila masarap kasi fresh juice talaga, hindi siya parang powder juice lang. So, in fact, yung ano niya, yung lasa niya, medyo mapait pa nga eh. So, that's their breakfast. Tikman natin kung actually masarap siya. Kanin muna, guys. Sarap yung rice. Bacon. Yung bacon nila ay hindi. Di ba may ibang bacon na medyo chewy? Na, ano ang Tagalog ng chewy? Na bacon yung makunat. May ibang bacon na makunat. Ito na siya makunat. As in crispy siya. Ay, ang sarap niya. Ginisang kangkong yata to. Not bad din. Ito si bacon. Kinukutsara ko kasi para na siyang bagnet. Hash brown nila ay very crisp also. Crispy. So far so good ang round 1 ng ating breakfast. Ito yung mga pastries and breads na pinakita ko kanina. Kumuha kami ng several. Dito ako pinaka-excited kasi meron siyang parang blueberry. Pancakes, hindi ko alam kung ano to. Parang siyang pineapple, parang pastry, tart. And may Nutella and peanut butter din doon kanina. Itong champorado nila guys, masarap. Nasobraan lang yung milk na nilagay ko, pero matamis na actually yung champorado itself na kailangan lagyan ng sugar. Kakatapos lang na aming breakfast, palabas na kami. Tapos kami 8:30-ish. Bilis pala natin kumain. Parang before 8. Dito sa 4th floor, they have what they call the press club. Not sure what it is, but I'm guessing siguro parang conference rooms. Ayan, may mga press rooms, 1, 2, 3. But also in the 4th floor is the fitness center, open 24 hours. Pool is 6 a.m. to 8 p.m. A spa, 8 a.m. to 1 p.m. Sun and steam room, 6 to 10 p.m. So to get to the pool, apparently, kailangan mo ng key. Ayan, open mo. This is their pool. Andito sa 4th floor. Ayan, hindi tayo masyadong mag-video-video ng mga tao, but they should give you an idea of what the pool looks like. Ayan, may bar by the pool. Ayun, yung kita nyo yung sa dulo na yon, bar po yan. Then, ganyan lang itsura ng pool nila. Very straightforward. From what I can see here, 6 feet ang pool nila, but parang merong area for the kids, I think, kasi may mga bata dun sa malayo. Yan, so yan po ang pool nila dito. Hindi ko na masyadong explore kasi maraming mga tao. Ayaw natin na ma-videohan naman sila. So, dito na lang from afar. Ganyan po yung pool. Malawak naman yung pool nila, to be fair. Next ay, baba tayo. Fitness center ay 3rd floor. Tingnan natin ang kanilang fitness center. Oh, so look. So, in this area, merong medical and dental clinic sila. Dito sa 3rd floor. May executive offices din. Then, check natin yung
kanilang gym. Ayan ang kanilang gym. So itong area na to ay puro mga cardio area. Ayan, so merong mga bike. Ayan, cardio area itong dito. Dito, ayan, yung mga equipment nila. May mga elliptical, treadmill also here. Ito naman ay, ayun, may boxing area. Parang pride rev, tsaka boxing. Meron silang weights room. Ayan, parang complete naman dito. May mga dumbbells. Ayan, iba-ibang weights are here. Yan po ang kanilang gym. Hello, ito yung prices ng spa massage. Around 3K to 4K. Meron ding parang tailor area. Men's place. So, kung kunwari, punta ka sa conference room mo, may event ka, ganun. Pero kulang, nasira ang shoes mo or na dumihan ang coat. Ayan, pwede kang pumunta here. Hi! Ayan, we're waiting na lang na kami ay mag-check out. So we still have a few more hours na natitira dito sa hotel namin. Ayan, si Armand is catching up with a bit of work. Diba, very conducive for work yung area natin. Kasi andyan yung bed, pero malawak din yung area dito na you can receive guests, you can do some work. Ayan, very comfortable siya. While waiting for our checkout, i-share ko na lang sa inyo yung summary of our stay here sa New World Makati Hotel. Una sa lahat, ang service. Very standard naman yung service ng hotel nila. Nothing too special, but I appreciate na the staff are very accommodating. Hindi sila intimidating, walang nangmamata, parang ganun. That's consistent across all the staff na encounter namin, from the reception, from the Jasmine restaurant, pati dun sa buffet, breakfast buffet namin, pati yung nag-request kami ng HDMI kasi gusto namin manood ng movie dito sa TV dito. Nag-request kami ng HDMI and they were very quick to accommodate. Pati yung technician na nagbigay sa amin sa room ng HDMI cable was also very nice. So staff, as in, perfect, no complaints. Next ay ang room. Eto, nakita nyo naman yung room, yung nag-room tour tayo. Ang laki niya, ang lawak niya. This is supposedly for 2 people lang, pero feeling ko it can accommodate more kasi ang laki niya. Pero syempre yung bed, isa lang naman yung bed, pero very spacious yung room. It doesn't feel claustrophobic. As in, pwede kang mag-tumbling, pwede kang mag-cartwheel, ganon. Kompleto din sa mga essentials ng room. So, we have the ref, merong safe. The bathroom is also spacious, merong bathtub. Andun yung mga usual essentials ninyo, the toothbrush, yung mga hand wash, conditioner, body wash, bidet, hot and cold shower, andyan po sila lahat kompleto. No problem about it. Internet is decent, hindi siya super fast, pero minsan, nung nag-zoom meeting ako kahapon, minsan naglalag siya ng konti. And then, when I watch videos on my phone, minsan naglo-loading siya, nagbabuffer ng konti yung internet. But no complaints kasi yung internet dito actually is libre lang naman siya. As in, kahit na hindi ka naka-check-in, as long as order ka ng food dun sa lounge area nila, you can access the internet. Walang password. Food naman, depende sa restaurant where you're going to. Sa Jasmine restaurant, I would say na parang very, very happy, very, very satisfied with our experience sa Jasmine. Siguro mga 9 out of 10, parang ganyan siya. Very reasonable yung price. Reasonable kasi masarap talaga yung pagkain nila. Syempre may kamahalan siya compared to yung mga usual restaurants. Pag hotel naman, usually more expensive talaga. Pero it didn't feel like nalugi kami. Kasi ang sarap talaga ng food. Must try ay yung mga dim sum ng Jasmine restaurant. Also, ilang beses ko na na-mention, try nyo yung unli dim sum nila. Kailangan nyo mag-timing. Iwasan nyo na lang ang Fridays and Saturdays kasi hindi available yung unli dim sum on those days. Pero syempre, tinikman namin yung shumai nila, yung hakaw. Masarap po talaga. Worth it talaga. Yung breakfast buffet naman nila, pretty standard in my opinion. Parang walang masyadong nag-stand out para sa akin. But you have a great selection of food. May Japanese food, may mga granola, may mga breads, may Filipino food. So, kompleto po ang kanilang breakfast buffet. But, you know, parang standard breakfast lang siya. Wala namang anything super special. Yung location niya is also perfect. Nakita nyo naman kagabi, di ba? Right across is Greenbelt 3 na. As in, literal, natatawid ka lang ng road, Greenbelt 3 na agad. So, doon, mas marami kang options. Pwede ka mag-shopping, pwede ka kumain, pwede ka manood ng movie. So, very, very good prime location po ito sa New World Makati Hotel. Yung hindi lang namin nahanap dito ay yung convenience store. Pero nung chinek naman namin sa Google Maps, parang merong 7-Eleven, 2-minute walk lang from New World Makati Hotel. So, pretty much very accessible pa rin naman siya if ever. Yung tulog namin is also very
good. Very deep sleep ang nangyari. As in bagsak kami and then tulog agad. Ganun ka komportable dito. Malamig yung aircon, walang problema sa aircon. Masarap higan yung kama, malambot yung pillows. Overall perfect siya na experience. Walang weird na amoy, wala kami nakitang dumi. Maganda yung kwarto namin. Maganda yung experience namin during our stay in this room. So eto na, price reveal. Magkano nga ba ang ginastos namin sa pag-book dito sa New World Makati Hotel? So eto, ang binook namin ay superior room with breakfast na kasama. Yung bed type, pwede nyo na lang siya i-discuss upon check-in kung gusto niyo na twin beds or gusto niyo na king size na bed. Pwede nyo na lang i-request later on. So ayun, ang binook namin ay superior room na good for 2 adults. Ito po ay binook namin sa Klook. Ang rate niya po nung binook namin siya ay 8,686.8 per night. Which for me is very reasonable kasi yung ibang hotels here sa Metro Manila, parang ganun din yung presyo, mga 6,000, 7,000, 8,000 per night. But usually smaller. Ito, ang laki ng kwarto. So parang feeling ko worth it na yung binayad namin na 8,686. So for a 5-star hotel, parang relatively affordable na siya, di ba? 8,000 lang. Actually, yung actual price ng room nung binook namin siya, kasi baka depende rin kung ano yung dates na nag-book kayo. Minsan siguro mas magmamahal siya kapag late na kayo nag-book. Pero at the time of booking, yung one room is 7,085.5 per night, but meron pa yung mga taxes and fees na 1,600, kaya siya naging 8,600 yung total. Pero if mag-book kayo sa Klook, use the promo code Pinoy Foodie Klook para meron pa kayong discounts in your bookings. Ayun, sa Klook ko lang siya binook and super convenient. Hindi ako nagka-problem. Hindi ko na pinakita yung voucher, binigay ko lang yung ID ko sa reception and then gets na nila agad. Nandyan na yung booking ko. So ayun po, before we check out, ayan, very happy kami sa experience namin dito sa New World Makati Hotel. Let us know in the comments kapag you had a similar experience din dito. And if you're planning to book din after seeing this vlog. Maraming salamat. Thank you po for watching. If you want more tours like this, if you want more travel videos, please subscribe. Hit that like button para makita ninyo yung mga posts ko. I always post about my food trips and travels. See you in my next video. Bye!